proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Nato na oras sa kabarangay, medyo na kita 3 minutos na. Ang nakalabay halas 8 haaga. Good morning, welcome haton Tuesday edition, May 5, 2026 haton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Atipen pumida ito na iyo kahampang para hiton panagbalay han Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan haton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Pagpod natong didiha Master Control na aton na mag-abtik nga inhinyero Engineer sa Mark Gagwang na Coach Euphem Buna Jr. Pinagito na supervision ni Chief Tech Joey Policarpio nga syempre naton SM Ate Ruth Rivera Bunda para naman hadto na 1 hour nga mga balita impormasyon hapalibot-han aton na rehiyon na pinaagito naton na mga kasugbong from PCO Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog mo pa nga morning ASM Jean Navilon sugad man na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte pinagikan Ate Gemma Distrisa maupay nga aga Philippine Information Agency PIA Eastern Samar Miss V Tolentino Gumban. Good morning. DYDC FM na VSU Baybay City Micaela Gongora maupay nga morning. Naghihinaot kita no nga okay kita ina nga tanan pagkatapos kita by ugun adto na probinsyan Sinirangan Samar Kakulop. Aging downgrade tikang hadton ira syahan nga pa-report nga 6.1 magnitude amuin pinahabuban nga daha 6 magnitude pero bisan pa man makasug adto nga aton inabat bisan pa kon diri kitan sentro adto na Borongan dida naman San Julian makasug aton inabat nga pagbayog dinhi syudad hiton na Borongan. Nagdak cover and hold baka mo. Nakatupad may ate pe na CR. Anyway, thank you Lord. We are all safe.
Salitian ato naman pamatian adto na mga pauna nga hulagway tikanghan ato na mga kasalagabay para naman mabaroan naton ito na kahimtang ito na panahon nga na mga pauna nga info balita. So didihaamon na medyo cloudy ito na ibain na nakaka-eksperyensya na tarihti hapag gayana. Oras nga 6 minutos na nakalabay alas 8 haaga. Katuon anay naton ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, ISM Jean Navelon, maupay nga aga. Kumusta kamo didaan na probinsyahan na Samar, partikular ha Calbayog City? Morning, Eastern Visaya. Yes, good morning. Good morning, maupay nga aga, DYES, Yes, good Radio morning. Pilipinas sa Borongan. Maupay man didi sa lalawigan sa Samar, sa siyudad sa Albayog, generally peaceful. Danay nag-uran-uran didi sa amon, mahayag nga masirak. Na haring adlaw basta sa aga, pero sa kulop danay nag-uran-uran. Gan sa peace and order situation dito sa siyudad sa Albayog, agsob na liwat, ining mga shooting incident, mga panmusil dito sa siyudad sa Albayog, baga di rin maninigin papansin sa regional office sa itong ibang mga regional commander, basta may mga panmatay din sa siyudad sa Calbayog. Hindi ka kanhidayon, nag-investigar ang regional commander, pero what I say, regional commands and PNP Region 8, sa tulang 2 weeks ago, usa nga pamilya ang ginrat-ratan dito sa barangay Languyon, isang barangay Takin, sa barangay San Jose. Nga sa naman nga kahuman sini, duwan luwat nga panitabo, magkaibang gabi pinanmatay. Yan sa tulang Sabado didi sa Pido Extension, Pido Street, nga usa nga 23 anyos. Iba didi kasagaran sila ng mga biktima, mga batanon, mga bata pa, di rin nga ni nakakatungtong sa pangidaron nga 30 anyos. Nabibiktima sa shooting incident. Anong progress report, ASM Jean? Yes, ano ang lead? Ang lead, waray pa. As usual, diri pa identified sa mga kapulisan kung sino ang namusil. Ngan waray pagod ma-identify, matudlok kung nano ang tinikangan, kung nano ang cause sa panmatay. Ngan may nanasiring nga diri daw mao nga ginpupunterya, diri Asya nga ginta-target, mao ang nabiktimala sa diri mao nga identity. Apisar siton nga mga shooting incidents, maulagyapon, diri lagyapon naliliwanan ang Chief of Police didi sa Calbayog PNP. Saan daw lang ini maundang kasabot namon nga maundang na ini nga mga shooting incident, pero pasigi malagyapon tungod kay damo adton mga loose firearms. Didi sa siyudad sa Calbayog nga hasta iton nga dayan na padayon pa nga ginpapanago sa itong mga nagdadara sila nga mga loose firearms diri na dadakop. Iba nga mga armed groups adto, mga private army, pinanlulubong nila dito sa kabugkiran sa Lower Happy Valley, Upper Happy Valley at tunira mga armas hasta iton nga dayana. Diri pa natutultulan sa PNP. Danay kung may mamantener sa sining mga armed groups, di na siguro nira kukuhaon na nira mga armas di fuego, sanglit man waray undang.
Gini nga mga panmatay din sa siyudad sa Calbayog. Yan sa pagtaga tubig naman, gadi kita sa Calbayog Water Company. Waray abiso sa water interruption, duro diritso ang serbisyo sa pagtaga tubig sa Calbayog Water Company. Labot la iton, basta sa sining pangurason, maluya na ang awas sa mga gripo. Ano di rin nakakasagka ang daloy sa tubig sa Calbayog Water Company Incorporated, pero oray pulos agton ira pag umento sa water rate kay maumanlagyapon ng serbisyo, ano, diri napapakusgan ng pressure. Anira rason tungod daw kay summer, tag paso ng taghuraw asa ito naghamubo ang level sa tubig, pero naginuran-uran naman, ano, kunta na ibanan na ining hamubo nga level, nagurwatas na ang level sa tubig tungod sa itong naglabay nga mga pag-uran-uran, pero talagod tila nga very good maiha ang itong mga pag-uran-uran. Kakulok nga law, nakalasan kami. Kumusta ka mo dito sa Borongan City, sa linog dito sa San Julian, Makusog Eastern da. Samar. Oo, pasado alas 2 ang kunop, baga. Dito sa Calbayog, makusugad to, pero ma-open na lang kay kadalila, ano, nakalasan kami sa ito 6.0. Ang kakusugon nga linog. Ma-open na lang, waray mag-iha. Kadalila. Nga di naman kita sa pagtaga kuryente sa FB page sa Melco Uno, mga kasanggayan. Waray didi post na sa Melco Uno nga may scheduled power interruption. So, diretso ining serbisyo sa kuryente din sa sudad sa Calbayog. Santo pa ining Abril nga mga notice of scheduled power interruption, yan ang Mayo, waray didi nga nakapost. So, para naman sa itong mga balita na exishare sa DYOG News Bureau, niyan nga second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas. Libre nga school bags ug supplies siging distribuer sa mga estudyante sa Kinder Kutob grade 6 sa Calbayog. Secret Kitchen sa Samar Food Crawl nagpapakusog sa lokal nga turismo nga negosyo sa Catbalogan City. International Agri Group ikang Netherlands nagbuhat assessment visit sa Northern Samar. LGU Katarman padayon na suporta pinansyal sa mga Civilian Armed Forces Geographical Unit CAFGU. Amo to atong mga headlines, mga detalye katukiban noronian sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. May na nakita 15 minutos na nakalabay hala sa 8 haaga. Thank you ASM Jean Navilon. Praise God, ano, okay luwat ano yung sitwasyon pagkatapos kita mabayughan na linog kakulup. This time nga doon naman kita, bisitahon naton na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. With Ate Gemma Distrisa, kumusta gihapon ano yung sitwasyon dito naman ha Southern Leyte. Good morning, Evie, Ate Gemma. Eastern Visayas. Yes, good morning, and thank you, Miss Pen, Adyo Buntag, Yes. no, sa Sayas.
Good morning kang sa PIA kang Johnny V. Gumban. Good morning sa atong gwapa nga si Miss Mikay o si Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Atong kahimtang sa panahon karon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, nagpakita na ang bidlisyo ni Mr. Sun, no? Og sama kagahapon nakatagamtang tag-init-init kapag uwan, pero pagka alas 2 jud nakasinati pud tag pagtayog diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Hinon intensity 3 pero naka-feel jud ta no og pagbayog pod. So we are hoping ang ato nga mga kaigsunan nagpangalisang na basta ingon ani na lagi nga matang sa calamity. This is a natural calamity, dili man jud ni man-made. Unja kini pong sa kaning linog wa jud ni siya forecast, no? Di ta kahibaw kanus-an ni siya mahitabo mo nang andam-andam jud ta unja og mahitabo na kanang lig-on jud ta sa atong kaugalingon kay murag di naman ta kasabot unsa itong buhaton bisan pa man og dahang trainings kang gihatag, pero ug naa na gud na diha on the spot na murag di na jud ta kahuna-huna og unsay buhaton. So morang ampo na lang jud ta. Og sa atong peace and order situation diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sige-sige pang mga buy-bust operation. Mo na atong giawag ato mga kaigsuunan kay maapil ra batas media pag witness halaundang na intawon mo ni ana. Kay matud pa ni Dr. Rene Obra ang ato nga psychiatrist, no? Nagkabarato na kun dito Cebu. Tunol-tunol na 50 pesos na lamang sa una murag arang mahala karon hibalik sa kabarato. Unja sa atong supply sa atong kuryente 24 hours man pod nga okay ra atong Suleco, hinundo na sila mga power interruption pero magpahibaw man gihapon sila. Og ang atong supply sa tubig hinay-hinay karon sa labi na sa mga sakaong dapit diri sa atong lungsod tungod kay tungod sa Huaw, no, epekto sa Huaw. So overall situation sa atong lalawigan sa Southern Leyte karon very peaceful gani. To si Jevic Epiz ang coverage team sa Radyo Pilipinas para pasabot na, no, i-declare na sa Philippine Army o sa ubang ahensya sa gobyerno, especially dyan sa Army nga insurgency free na ang Southern Leyte. So karon na ipahibaw mga higala, no, nga. Congrats. Oo. So murag ang ato mga kaigsunan sa kabukiran nakig-amigo na, ang uban mi balik na jud sa sabakan sa balaod. So pasalamat ta niya na, no, it's really a big blessing para nato nga di ta malisang musaka sa mga kabukiran. Og sa atong sa kinatibuk sa atong gikainguna nga hapsay og linaw ang atong lalawigan sa Southern Leyte. Okay, so good morning sa mga naminaw nato karon tibuok kalibutan, sila diha si Abay Lilo Javier, Camptown, California, ug si Dindin Abihar Vernaude sa Canada. Sa mananagunang mga kalambuan karon diri sa atong lalawigan, solemn blessing o inauguration sa bagong simbahan sa lungsod sa Bato, Leyte gipahigayon. O kini siya nga simbahan, no, ikaduha na ni nga simbahan nga dunay usa ka dato milyonaryo diri sa Leyte nga ni donate jud, naghimo jud og simbahan, no, kaduha na ni ang first simbahan diha sa Ilongos nakantidad og 50 million pesos gidonate na sa usa ka negosyante, and then karon nagpahimo na pug sa simbahan ikaduha na ni. So blessed kaadyo ni nga maong family. Samtang dalan sa lungsod sa San Francisco gisugdan na sa pag-adyo. Salamat sa bagong mayor diha nga usa ka pare nga nahimo pod si diyang member sa Philippine National Police, si Reverend Father Mayor Jason Ortizo. Samtang lungsod sa Buntok, Southern Leyte nakakuha og ideal nga rating sa 2026 LCPC Functionality Assessment. Og Suleco nakig-collaborate sa LGU Maasin alang sa Lifeline Subsidy Program. Kini og uban pa masayran sa pagpadadyon sa atong mga pagbinayluay og mga ideas og mga informasyon dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Thank you, Ate Gemma Distrisa. May na kita 20 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Yes, nga di naman kita hanaton na friendship, harayo pa na mainhiya. Philippine Information Agency Eastern Samar, Miss V. Gumban, o
Kamusta na? Ano na ito na sitwasyon ha Kapitolyo? Good morning Evie. Morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Pen, maupay nga aga, maayong aga. Good morning. Good morning liwat ito imo mga kaupo di daha DYES. Good morning liwat kan Sir Jean ngan imo mga kaupo di daha DYOG Kalbayog. Ngan maadyong aga di da Ma'am Gemma nga of course ito naton partner Miss Pikay Han VSU maupay nga aga liwat nga na naton mga listeners and viewers nga Facebook Live ito nato tagsa-tagsa nga mga FB pages hangaran ni Sir Rayan Arinto Regional Head ng PIA Eastern Visayas nga Sir Samuel Candido InfoSend Manager han PIA Eastern Samar and V Tolentino Gumban ngayo makakaupod yan na nga May 5 Tuesday edition ito nato program. Good morning, Eastern Visayas. So far, din ang Kapitolyo, Ate Pen, back to work na. Kakulap, nagkagawas ang mga empleyado. Makulba, medyo makurukusog pa damaat. Actually, ang epicenter, dito yung tamo ng residential address, habong tuhiton San Julian. Kumusta man yung balay dito, V? Para pa kami ulit dito, Ate Pen, later pa siguro. Para pa kami check ba nga natumba na tong refrigerator dito. Pero wala pa nagka-check. Map-add to kami unina. Anyway, so far, as per report ito ng LGU San Julian, waray man gud dako nga damage dito, pero may mga minor damage simbahan, usa nga private school, nga pipira nga mga private residential areas, nagpapahinumdom ang mga otoridad nga posible pa ang aftershock, sanglit, Uy, kadamo kakulob, V. Mga more than 10, no? Yes, Ate Pen. Bisan ka rin aga. Hangina daman. Oo. So sanglit kinagat ang tanan nga magpabilin nga alerto nga andam. Let's remain calm and vigilant. Tapos gradita na naton mga emergency kits, nga mga go bags Nasudlan na name ang go bag. Yes, Ate Pen, pero kulang pa. Kulang pa. Susulag ko pa unina mapalit kitahin mga. Yes, oo. Nakakinaon ko kasi ang mga na dila sa kailangan mag-expire. So otro ginpa hinumduman nga tanan nga magpabilin nga alerto nga vigilant nga of course prioritize your safety. Anyway, para hiton headlines namon nga nahikayan PIA Eastern Samar para yan ang adlaw Mayo 4. Office of the President naghatag utanon nga ayuda habung 204 sa Eastern Samar nga job fair Eastern Samar nagbukas oportunidad usa nga solo parent siyahan nga hired on the spot. So para kadugangan nga mga impormasyon hini nga mga headlines aton may babatian later second half ito naton program. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. All right, so thank you Miss V Tolentino Gumban. Ngadto naman kita Visayas State University, Habaybay City, DYDZ FM, Miss Micaela Gongora. Maupay nga morning, Ate Mikay. Eastern Visaya. Yes, good morning. Maupay na aga, Ate Pen, and sa kinatibok ang puwersa sa Radyo Pilipinas Burungan. Maupay na aga gihapon kang Sir Gina Vilon sa Radyo Pilipinas Kalbayog og sa kinatibok ang puwersa. Og sa mga nagpaminaw usab diha sa Samar areas. Yes, maadyong buntag, maupay na aga, good morning. Ingon man sa kinatibok ang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, piday ka Ma'am Gemma. Maadyong buntag, Ma'am. Ingon man sa PIA Eastern Samar pinagi ni Ma'am V Gumban. Yes, maupay na aga. And sa tanang nagpaminaw nato karon maparadyo man o via Facebook Live. Good morning. Oo, across Eastern Visayas good morning. And ingon man sa bisan asang dapit. Sa ngalan sa mga station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang inyong makauban gikan sa VSU DYD sa FM, makatud kaninyo sa mga balita, updates ug kalambuan dinhi sa atong dakbayan sa baybay. Okay, so speaking of pagtayog o earthquake,
na feel gahapon namo diri sa Leyte, no, specifically sa Dakbayan sa Baybay dinhi sa atong Tungan Visayas State University main campus. Kusog-kusog sab no ang atong na feel nga pagtayog kagahapon pasado alas 2 sa hapon. As of now, or there were no confirmed reports of damage man po dinhi sa atong VSU campus, kay nagpahigayon gyud diretso ang atong concerned authorities no og inspeksyon og safety assessments sa atong mga buildings diri, considering natay mga dormitories po diri ano nga medyo kuan na gyud mga karaan na. So mao to mga higala no ang atong updates or kabahin sa pagtayog kagahapon dinhi sa atong tunghaan VSU. And sa lain pang impormasyon sa ato namang weather, sa weather update naman dinhi sa atong Dakbayan sa Baybay. So ang atong nasinati karon na walay pag-ulan apan dili gyud ingon ka init no, dili hingpit nga sirak gyud no ang atong haring adlaw. So partly cloudy skies to at times cloudy no, so with rain showers base sa gipagawas nga regional forecast sa Pag-asa. And nasa 26 degrees Celsius ang atong temperatura, ang 26 to 32 degrees Celsius ang atong temperatura karong adlaw Martes sa Mayo 5 mga higala. And sa lain pa nga update, ang atong Baybay City Information Office nagpasabot no, mahinungdanong pahibalog, ipasabot nga ang mga nalista nga civil society organizations nga na nakapost sa Facebook page sa Baybay City Information Office. So ubay gyud ni dili na ako basahon tanan, apan you can visit the Facebook page of the Baybay City Information Office aron masayran ninyo kung unsa ang mga CSOs or civil society organizations nga pwede na ninyo makuha ang inyong sangguniang panglungsod resolution o Certificate of Accreditation dito sa City Vice Mayor's Office, 3rd floor Baybay City Hall. So ana naka-post no. Tanawan na lang ninyo ang lista kung kinsa kini nga mga CSOs mga higala. And padayon gyapon no ang pagpahigayon og sa National ID registration dinhi sa atong Baybay City LGU. Pinagi sa City Information Office, mamahimong mobisita lamang kamo dito aron inyong aron kamo makakuha no og priority number, kay 70 lamang, 70 lamang ka kliyente ang ilang pwede makater sa usa ka adlaw. So paunahay gyud ni mga higala sa mga wala pay national ID, mamahimo kamo mobisita sa Baybay City Information Office pag secure kamo priority number mga higala. Okay, so sa atong update naman sa LIECO 4, adto na sila gipagawas nga Power Advisory number 2026-033. So poll relocation kini ugma pohon Mayo sa Wednesday 9 a.m. to 5 p.m. So 8 hours ka na mga higala. Ang apektado niini back part of the gym of Barangay Tejero, Hilongos mga higala. And ano na pa another Power Advisory number 2026-034. Poll relocation gihapon Mayo 7 adlong Huwebes 9 a.m. to 5 p.m. 8 hours. Apektado niini Pabahay and Sitio Balwang, Kabulisan, De Los Santos, Inupacan and Mahilom, Hindang mga higala. Okay, so sa atong peace and order situation, so far generally peaceful gihapon natong Dakbayan sa Baybay. Atong kapulisan hingpit gyud nagpahinumdom sa atong mga katawhan no nga dili likayan gyud ang paggamit sa illegal nga droga. So don't try not even once, kay delikado no, and makaguba gyud ni og kinabuhi. So mo na ang ilang gipalig-on pa gyud no ang kampanya and awareness kabahin ning anti-illegal drugs mga higala. And mao kana sa water naman update sa Baybay City Water District, so far wala sila gipagawas ng abiso, so atong lauman ang padayon nga supply sa tubig dinhi sa atong Dakbayan sa Baybay. So mo ka na mga higala ang atong mga paunang impormasyon, updates dinhi sa Dakbayan sa Baybay ug sa atong Tungaan Visayas State University. Ug alang sa mga balita ang nakalap, Baybay City LGU nagpahigayon og National ID Registration Drive. ATI Artiza 8 nagpaligon sa kahana sa AEW sa rice harvest ug post-harvest operations, pre-marriage orientation and counseling gilumsad sa Baybay City. At ang iyang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas.
Good morning, Eastern Alright, so Visayas. adi naman ilatag naton ang mga laray uluhan na mga dagkeng nga mga sumat na likom na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Makasag na linog ha Eastern Samar naghataghin menor nga danyos. Trabaho klase suspendido. 10 million peso fuel subsidy program fund ginaprobaran na konsehohan na syudadhan Borongan. Mga estudyante kawanihan na DepEd Eastern Samar talwas sa linog. Amin ni kabarangay adto na mga larayuluhan na daghang nga mga sumatestehanon kanay detalye aton ilalatag hapag babalik dinilaha aton taramdan. Morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Iveri! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern. Uy, 4 minutos na ang nakalabay, 34 minutos na ang nakalabay halas sa 8 haaga. Nasulod na kita ha second half ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Ato na kukuhaon ato na mga detalye ha na mga notisya. Siyahan ato na RP Calbayog, RP Sogod, PIA Eastern Samar, ngan VSU Habaybay City Leyte. Mopay nga aga, ASM Jean Navelon. Good morning, Eastern Visayas. Libreng
School bags o supplies din-distribute sa mga kabataan sa kinder, kutob grade 6 sa Calbayog. Sa detalye din report ni Charm Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Magdidistribuer libre nga school bags ng school supplies ang gobyerno lokal San Calbayog para sa mga estudyante tikang kindergarten kutob grade 6 sa mga pampubliko nga eskwelahan. Ginbuhat ang procurement ug nakaulpot na ang mga school bags antes pa man ang pag-abre san klase sa masunod bulan Hunyo. Target mahatagan ang mga estudyante sa 157 nga barangay sa syudad pinaagi san pagdistribuer starter kits. Sa pagkayna, sigidas na ang Local Youth Development Office kasugbong ang mga grupo sa youth volunteers sa pagre-repack san mga gamit antis igpadara sa iba-iba nga barangay. Kinhuhulat nala ang anunsyo para sa eksakto nga petsa sa distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Runtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa mga kalabuan para karong adlaw, pitsa 5 na niyon buwan sa Mayo 2026. Sa ato nga mga development para karong adlaw nawa tagamay. Solemn blessing o inauguration sa bagong simbahan sa lungsod sa Bato Leyte gipahigayon. Anang detalye sa report ni Jevic Epez. Radyo Pilipinas, report. Yes, Jev. Malampusong gipahigayon ang solemn blessing o inauguration sa Holy Family Church nga nahimutang sa Barangay Tagaytay, lungsod sa Bato, lalawigan sa Leyte. Anaaso nga kalihukan gipanguluhan ni Most Reverend Bishop Precioso Cantillas, kauban ang mga kaparian sa Diocese Masin o mga bisita. Niluyog sa aso nga selebrasyon ang daga mga lunglupyo, deboto o mga pilgrims nga nagkahiusa sa pagsaulog alang sa usa ka mahinungdanong hitabo alang sa komunidad. Ang bagong simbahan gilaisip simbolo sa lig-on nga pagtuo o panagiusa sa mga magtutuo sa naaso nga dapit. Sa mensahe ni Bishop Cantillas, iyang gipasiugda ang kahinungdanon sa simbahan di lamang isip usa ka pisikal nga estruktura kundi apil usab isip espirituhanong pulianan diin magtigom ang katawhan sa pag-ampo ug pagpasalamat sa Ginoo. Gipasa na usab ni Bishop Cantillas ang pamilya ni Panfilo Go nga mo'y nahimong instrumento aron matukod ang naaso nga bag-ong simbahan. Ang naaso nga inaugurasyon nagtimaan sa bag-ong hugna sa pagtuo og serbisyo sa Holy Family Church nga gilauman nga mapadayon sa pag-alagad sa espirituhanong panginahanglan sa komunidad sa maabot nga mga katuigan. Samtang napili si Reverend Monsignor Antonio Gabiola nga mo'y rektor sa Holy Family Church. Balita gikas sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Jevic Epis sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita tikang dinhi probinsyahan Eastern Samar, Office of the President naghatag utanon nga ayuda habung 200 per loss sa Eastern Samar. Adi anakon balita. Radyo Pilipinas, report. Rawat in vegetable packs tikang Office of the President ang maabot 1,500 nga panimalay habung 200 por los durante ang food assistance drive ang Mayo 1 kasampayan selebrasyon han Labor Day. Lakipan mga benepisyaryo amo ang 75 anyos nga residente han Barangay 7 nga hinila na belgas nga dako ang pasasalamat kay makakaiban na haiya pira ka adlaw nga gasto ang mga utanon. Sakop ang distribusyon ang mga residente tika nga barangay 1, 5, and 7 kundi ang mga utanon direkta nga ginpalit tika nga mga parag-umahan Leyte nga Samar. Sumala Office of the President ang inisyatiba kabahin ng Food Security Program ang nasyonal nga gobyerno nga nagkukonektar direktahan mga parag-uma nga adtuhan mga komunidad pasi masiguro ang presko nga produkto nga madugnan ang kitahan mga lokal nga parag-uma. Ang aktibidad kabahin han mas haluag ang implementasyon ng mga programa habugos sa Eastern Visayas nga nagtutuyo parigunon ang food security nga padayon nga pagsuporta sa mga lokal nga parag-uma. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning,
Eastern Visayas. Sa lain pang balita, Baybay City LGU nagpahigay ng National ID Registration Drive. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas Report. Pahayag ni City Social Welfare and Development Officer Dr. Manuel Icon P. Donaire nga ang National ID na himo ng opisyal nga requirement alang sa tanang matang sa financial assistance gikan sa gobyerno. Tungod niini, naglunsad og National ID Registration Drive ang Baybay City Local Government Unit kon LGU. Pinaagi sa City Information Office kon CIO aron mapadali ang pagproseso sa mga benepisyaryo. Sumala sa LGU tumong sa kalihukan nga masiguro nga makakuha og e-fill ID ang tanang nakarehistro na apan wala pa makadawat sa ilang physical ID. Lakip na ang mga adunay daan nga national ID nga napapas na ang litrato o dili na dawaton sa mga transaksyon. Giauhag sa lokal nga panggamhanan ang tanang sektor sa komunidad nga pahimuslan kini higayuna. Ilabi na ang mga benepisyaryo sa 4Ps, senior citizens, persons with disability kon PWDs, solo parents, mga mag-uuma, mangingisda, transport groups ug uban pang sektor nga nakinahanglan og government assistance. Gipahibalo usab nga adunay gikatak ng schedule sa registration karong bulan sa Mayo nga maglakip sa mga petsa 4, 6, 7, 8, 9, 16, 23 ug 30. Human niini posible nga madugay pa una makabalik ang registration team sa Baybay City tungod sa ilang sulod nga schedule sa ubang lungsod sa 5th distrito sa Leyte. Pusa, gidasig ang publiko nga dili na maglangan og moapil sa registration aron malikayan ang kakulang sa dokumento sa pag-avail sa mga benepisyo gikan sa gobyerno. Gikan sa VSU DCFM, Glory Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang makasag nga linog ha Eastern Samar, naghataghin minor nga danyos. Trabaho o klase, suspendido. Adin natin report. Radyo Pilipinas Report. Ginbayaghin magnitude 6.1 nga linog ang probinsyang Eastern Samar alas 2:09 han kakulup nga adlaw Mayo 4. Sumalhan situational report han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO. Base han report nahimutang ang sentro han linog hirani habungtan San Julian ngan may kahilarom nga 10 kilometros. Dayon nga nagmonitor ang PDRRMO pinaagihan pakig-koordinar ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices MDRRMOs nga iba pang ahensya base hibaruan ang kahimtangan han mga apektado nga lugar. Ha inisyal nga report waray pa naitala nga patay, samaran o nawawara ngan waray luwat evacuee sa oras han pag-report. Bisan pa man may mga minor nga crack o butak nga naobserbaran hapipirang infrastruktura sugad han mga government buildings, eskwelahan, singbahan tulay ngan covered courts ha mga bungtuhan Dolores, Hernani, Maslug, San Julian ngan sulat. Padayon pan assessment ha Borongan City. Ha sektoran agrikultura ngan iba pang aspeto, waray pa na itala nga danyos samtang igin papadayon ang ebaluasyon. Samtang igin patuman ang executive order ni Governor R.V. Ivardoni nga nagsususpender han trabaho ha publiko ngan pribado nga mga opisina, pati nan klase nga tanan nga libel ha bugos nga probinsyan Eastern Samar. Padayon nga naagian ang nga tanan nga kalsada ngan tulay samtang normal ang supply han kuryente ngan komunikasyon. Nagpapadayon ang monitoring han PDRRMO upod ang paghatag hin updates, warnings ngan advisories ngadto ha mga LGUs. Aktibo nan Emergency Operation Center, naka-standby ang mga response team ngan rescue vehicles nga nakaandam ang relief goods para ha posibleng epekto han linog. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Secret Kitchens of Samar Food Crawl nagpapakusog sa lokal nga turismo nga negosyo sa Catbalogan City sa detalyadan report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Nagpapadayon niya na ang positibo nga epekto sa Secret Kitchens of Samar Catbalogan Food Crawl sa sektor sa turismo ngan panginabuhi sa mga lokal nga kusinero nga negosyante sa Catbalogan City. Kahuman ini sa opisyal nga paglansar sa programa sa Food Spark sa Emelda Park sa naglabay nga semana
kundiin mas nagtitikadamo ang nabisita ngan interesado makatilaw sa mga tradisyonal nga natatago nga resepi sa mga summer noon. Pinaagi sa inisyatibo, mas naipapakilala ang culinary identity sa Catbalogan, pinaagi sa kampanya nga kara sa Catbalogan nga nagtutudlo sa importansya sa lokal nga kultura ngan pagkaon. Dako gihapan bulig sini sa mga food artisans ngan gugti nga negosyo tungod kay nahatagan sa rasa ni gayon nga mas makilala ang era produkto ngan serbisyo. Ginlalauman sa mga pasyales nga pinaagi sa food crawl, mas madudugangan pa ang turismo sa syudad ngan probinsya samtang ginpaparig-on ang pagpreserbar sa samarnon nga panluto ngan tradisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, mga dalan sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte, gisugda na sa pagpaadyo. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas, report. Lungsod sa San Francisco, Southern Leyte, gisugda na sa lokal nga gobyerno ang pag-adyo sa dalan sa lungsod sa San Francisco aron mapalambo ang kaluwasan sa mga motorista. Sumala sa mga opisyal sa panguna ni Mayor Jason Ortizo, kini nga proyekto kabahin sa mas lapad nga plano sa infrastruktura nga maghatag og proteksyon o kaharuhay sa publiko. Padadyo ng implementasyon sa mga road repairs o rehabilitasyon sa mga nagkalenlaing barangay. Gilauman nga mahuman ang kadaghanan sa mga buluhaton sa dili pa moabot ang fiesta. Aron malikadyan ang aksidente o mapadali ang pagbiyahe sa mga residente o ingon man bisita. Naglaom usab ang komunidad nga pinaagi sa maadyong dalan, mas mapalambo ang ekonomiya sa lungsod ug madani ang daghang turista sa umaabot nga mga selebrasyon. Ang mga motorista nagpahayag sa ilang suporta ug pagpasalamat sa maong inisyatiba nga gipangunahan ni Mayor Jason Ortizo. Balita gikan sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang job fair ha Eastern Samar nagbukas hin oportunidad. Usa nga solo parent siyahan nga hired on the spot. Adi ang aton balita. Usa nga solo parent tikang habungtuhan San Policarpo ang naging siyahan nga aplikante nga na-hire on the spot durante ang 124th Labor Day Job Fair nga ginbuhat sa Provincial Capital Gym han Lunes nga adlaw Mayo 4. Dako ang pasasalamat ni Kay Marie Obon, ha gobyerno ng probinsyal nga na Department of Labor and Employment, ha paghatag in oportunidad nga makaturoy yung trabaho ang mga breadwinner ha pamilya sugad ha iya. Ang job fair ginorganisar ng Provincial Government of Eastern Samar, ha pakipagsumpayan ha dole nga may katuyuanan paghatag in oportunidad sa mga estehanon nga nagtuturoy yung trabaho. Mas sobra 1,600 nga job vacancies tika nga 19 nga lokal nga upat nga overseas employers ang gin-offer ha nasabing aktibidad. Samtang 14 nga ahensyahan gobyerno ang naghatag hin mga serbisyo may kalabutan ha employment. Sumula kan Governor Ralph Vincent R.V. Iverdone, ang sugad nga aktibidad inimportante base mabuligan ang mga job seekers nga magamit ang irang mga abilidad nga makabiling hin trabaho para ha ira pamilya. Sumula naman kan Dolde Regional Director Attorney Dax Villaruel, ang job fair nagtutuyo ang matagan hin mas mahaluag nga oportunidad sa trabaho ang mga job seekers ngan parigunon ang lokal nga ekonomiya, pinaagi han pagdugtong han mga aplikante ngan mga employer. Gimbuhat liwatan aktibidad, kasumpayan kadiwa ng Pangulo nga naghatag hin barato nga mga produkto agrikultural ngan processed goods tikang han mga livelihood organizations ha probinsya han Eastern Samar. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ATIRTZ 8 nagpaligon sa kana sa AEW sa rice harvest ug post-harvest operations. Ani ang detalye sa akong report.
Radyo Pilipinas Report. Ipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center kung ATI-RTC8 ang duha ka batch sa training sa harvest ug post-harvest management natong April 13 kutob 17 ug April 20 kutob 24 ni kasamtangang tuig aron mapalambo ang kahana sa agricultural extension workers kung AEWs sa hustong pag-ani ug post-harvest sa humay. Mitambong ang 29 ka AEW sa batch 1 ug 26 sa batch 2 nga gitumong sa pagpakunhod sa post-harvest losses ug pagpaayo sa kalidad sa ani. Gipasi ugda sa training ang kahinungdanon sa farm mechanization, sa pagpausbaw sa produksyon ug pagbinos sa labor ingon man na production losses. Giisgutan usab ang hustong timing sa pag-ani, lain-laing mga harvesting systems, drying principles ug angay nga post-harvest handling ug processing. Ang masayran nga doon na usay hands-on exercises di nakato ng mga partisipante sa operasyon sa rice combine harvester, recirculating dryer ug rice mills lakip na ang proseso sa pagpauga ug paggaling. Sumala nila ni Lina Y. Amameo sa LGU Kabukkayan Biliran dako ang tabang sa maong training sa pagpalambo sa iyang kahibalo sa hustong teknik sa pag-ani ug pagdumala sa ani. Iyang gipasi ugda nga dako ang production losses human sa harvest tungod sa sayop nga handling ug storage ug ang iyang nakatunan makatabang sa mga maguma aron mas mapataas pa ang produksyon. Ang maong kalihukan nagpaligon sa mandato sa ATI-RTC8 sa paghatag ng science-based nga teknolohiya ug serbisyo pinagi sa AEWs aron mas mapaayo ang rice post-harvest systems ug makunhuran ang production losses. Ang maong balita na hikay kauban ng ATI-RTC8 gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gongora. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. May napakita 9 minutos sa paug sa mag-alas sa 9, kadugangan nga notisya, 10 million peso fuel subsidy program fund, ginaprobaran hana Konsehan Syudad hana Borongan. Ang detalye report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Ginparigunan ng sanggunan panglungsod ang syudadan Borongan na naging proponer nga appropriation ordinance kantidad 10 milyones de pesos sa gintumarang ikawalong special session ng konseho. Aging buhat espesesyono ala syudad na naglabayng adlaw. Ang nasabing appropriation ordinance inagre-revert ngadto general fund din 10 milyones de pesos na kantidad nga waray kagasto ug unobligated balance and maintenance and other operating expenses MOE appropriations and City Health Office, City Social Welfare and Development Office, City Environment and Natural Resources Office ug City Engineering Office sa tuig 2025 kundi na nasabi ang kantidad din ginalokar para implementasyon it Integrated Community Gasoline Fuel Act. Manunumduman na ginparigunan liwatan konseho ang Integrated Community Gasoline Fuel Act o City Ordinance number 313 series of 2026 nga nagtatalaan ng fuel subsidy program para rehistrado nga motorized tricycle operators ug drivers nga rehistrado nga pamput operator sa syudad han Borongan. Base ning ordinance ini nga fuel subsidy eksklusibo nga gahatag ipinagin fuel coupons nga ipapagawa sa LGU Borongan. Kada kwalipikado nga beneficiaryo entitled and fuel subsidy kantidad 100 pesos in-enam kadiya sit semana kundi ang distribusyon hit fuel coupon in kada duha ka adlaw hit semana partikular hit mga adlaw hit Lunes, Merkules ug Biyernes nga i-redeem ug gagamiton pagpalit ta akreditado nga fuel stations nga natudlok hit lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Kalbayog. 7 minutos antes ang alas 9. International Agri Group tigang Netherlands nagbuhat assessment visit sa Northern Samar sa detalya din report ni Charm Perito Balbas. Radyo Pilipinas Report. Nagbuhat assessment visit sa Northern Samar and Eco Cultivate usa nga sustainable agriculture organization na nakabase sa The Hague, Netherlands. Ginbisita san grupo ang pipira nga demonstration farms san gobyerno probinsyal pinaagi san Provincial Agriculture Office, lakip ang Provincial Agriculture and Fishery Extension Center, Libas Estate Multiplier Farm ngan Agricultural Research and Development Center sa Lope de Vega. Katuyuanan san pagbisita nga surion ang presente nga kamutangan san agrikultura sa probinsya, matudlok ang mga kusog ug kakulangan ug hibaruan kundiin pwede makabulig ang era teknikal nga kinaadman.
Nagpahayag liwat ang grupo sa era intensyon nga magbuhat capacity building program para sa agricultural extension workers sa probinsya. Ginalauman nga ang sugad ng mga klase san kolaborasyon ang makakabulig sa pagpakusog san kinaadman ug suporta sa mga parauma sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Charm sa nimo report ngan din hinala tutubtob ang participation sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog sa Good Morning Eastern Visayas Tuesday edition. Sa ngaran sa nakaupod ko sa controls si Rizano, yan iyo nakaupod Jim Navilon. Salamat. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, atong tak na mga higala, it's 55 minutes after 8 in the morning. Murag apiki na sadta, 56 na. Apiki na sabog muhatag pata og dugang pang informasyon. So magpasalamat na lamang pud mi in behalf sa atong station manager sa Radyo Pilipinas sa Sogod, sa atong kinatibukang fwersa diri sa Master Control atong katubang si Noel Palogod, sa atong admin, sila si Miss Rosemary Bicati, si John Amora ug si Igoy Paul. Sa atong production section, sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Dalia Orit Atuil ug si Jevic Epez. Kininjong higalag-alagad sa kahanginan si Gemma Destiza nakiguban sa atong Martes nga edisyon sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Miss V? Good morning, Eastern Visayas. Alright, Miss V, para haton panamilit. Or kadto nato ni Miss Mikay na DYDZ FM. Yes, oo. Gikan sa VSU DYDZ FM. Oh, Ma'am V? V? Okay, Mikay, go ahead. So, din hinatapos ang among partisipasyon. Temporaryo na usab kami nga manamilit sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villar Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ug akong nakauban gani si Glory Kayunda. Alan ni atong tulumanon, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Leno ka barangay, haoras nga 3 minutos pa, antes an alas 9 haaga, anin ato na pa na ultimo nga notisya. Mga estudyante kawanihan na DepEd Eastern Samar, talwas sa linog. Trabahog klase sa pendido, ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Ginkumpirmaran Schools Division Office sa Eastern Samar nga waray anuman nga maraot nga nahitabuhan mga estudyante nga empleyado ng departamento pagkatapos ang magnitude 6 nga linog nga nakabayogan probinsya kakulop-han-kulop. Sumalahan situation report nga ginpagawas ni Mr. Abner Aclao, Information Officer han SDO Eastern Samar. As of 3:21 p.m. taluwas nga waray na report nga nasamaran ang mga personnel nga estudyante hailarom han dibisyon. Padayon na ang gindudumara nga rapid assessment of damages han disaster risk reduction and management team ang mga edipisyo, classrooms nga iba pa nga pasilidad ng mga eskwelahan agud masiguro kung talwas pa ba ini gamiton. Nahibalik aton supplyhan kuryente ang mga lugar nga nagka-brown out darahad ton pagbayog han tuna ngan ginsuspender aton trabaho ngan klase bugos nga probinsya agud masiguro ang seguridad nga tanan labi na antika nga mga posible pa nga aftershocks. Nagpapabilin nga alerto ang SDO Eastern Samar nga naghulat at tunduga nga impormasyon tikang nga mga field offices para hinpinal nga report and danyos. Kasumpay hinig ginpapahinomdom ang SDO nga tanan nga magpabilin nga mabinantayanon ngan makipagsumpayan at agsa nga disaster office kung may ada mga emerhensya. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning. Na mga salamat Daisy Bilizar. Ug inaapi kinakitahangin oras sa 1 minuto na lang sa magalas sa 9.
Iningatak na temporaryo kita nga mananamilit para nato na Tuesday edition. Hataramda na Good Morning Eastern Visayas. Na mga salamat RP Calbayog, RP Sogod, PIA Eastern Samar, o sugadman DYDZ FM Habaybay City. Da mga salamat. Ug hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Transmitter. Kabakyang naton didi Master Control Engineer sa Mark nga na Coach Yufem Abuna Jr., mga news contributor Daisy nga Ate Sok. Iniahati pen pumida nangingimbitar kami nga tanan para buwas. Dinilahiton ato na taramdaan. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines. For more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657